Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na siya ang tagapangalaga ng kipot ng Hormuz at humiling ng 20% ng halaga ng lahat ng kargamentong dumadaan dito. Sa totoo lang, ang mismong bagay na ipinaglaban ni Trump laban sa Iran ay napagpasyahan niyang siya na mismo ang pamunuan. Paniningil ito para sa paglalayag sa kipot ng Hormuz. Talagang humiling ng proteksyon ng mga kumpanya ng pagpapadala dahil naging delikado ang pagdaan sa kipot mula nang magsimula ang digmaan. At heto, sumagot si Donald Trump sa kanila, bibigyan namin tayo ng proteksyon pero kailangan ninyong magbayad para dito. Pero hindi niya nabanggit na bago ang giyera niya sa Iran, wala namang problema sa kipot na yon. Simple lang ang tanong, paano ba ito gagana? Ano ang plano ni Donald Trump sa pagsingil ng bayad sa mga barkong dumadaan sa kipot? At dito na nagsisimula ang pinakakapanapanabik na bahagi. Dahil ayon sa pagsusuri ng mga eksperto, ganito ang sagot. Malamang wala talaga. Higit pa dyan, tinawag ito ng Pangulo ng Brazil na si Lula gamit ang isang simpleng salita. At ito ay eksakto, pamimirata ito. Tatalakayin natin sa episode na ito ang mekanismo, mga numero, legal na deadlock at ang pangunahing hadlang na tila hindi inisip ni Trump. Lahat tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kipot ng Hormuz. Bakit tila hindi talaga maisa sa katuparan sa ngayon ang ideya ni Trump tungkol sa 25% taripa? At magagawa nga ba talaga niya na sakupin ang buong kipot ng Hormuz? Ako si Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Sige, babanggitin ko agad ang sinabi ni Donald Trump. Mula ngayon, ang Estados Unidos ng Amerika ang tagapang-alaga ng kipot ng Hormuz. Ngunit kaugnay nito at bilang patas na hakbang, makakatanggap sila ng kabayaran na 20% ng halaga ng lahat ng kargamentong dinadala. Oo, saklaw nito ang lahat ng gastusin na kinakailangan para matiyak ang seguridad ng napaka-hindi matatag na bahagin ito ng mundo. Magsisisimula agad ang proseso at paghahanda. Kasabay nito, inanunsyo rin niya ang muling blokada sa mga pantalan ng Iran. Dahil dito, mabilis na nag-react ang mga merkado at tumaas agad ang presyo ng langis sa mahigit $80 kada bariles. Kabliktaran, bumagsak ang stock ng kumpanya. Nagpahayag si Trump sa Kongreso na sinimulan niya ulit ang digmaan laban sa Iran. Sa ganitong sitwasyon, lumilitaw ang tanong, kahit pumayag ang mga may-ari ng barko na magbayad kay Donald Trump ng 20 para makadaan sa kipot, paano ba dapat gumana ang lahat ng ito? Ganito ang plano ni Trump. Sasamahan natin ang mga barko sa mga convoy na may proteksyon. Gusto nyong sumama? Heto ang presyo, 20% ng halaga ng inyong kargamento. Ibig sabihin, hindi ito bayarin sa pagdaan at pwede itong legal na iwasan. Bayad na seguridad ito kung saan sinasamahan ng mga barkong pandigma ng Amerika ang buong karaban ng mga tanker habang tumatawid sa mapanganib na zona. At ang mga may-ari ng kargamento ang babayad para sa ganitong serbisyo para sa ganitong seguridad. Hindi sapat. Kung ayaw nyo, huwag nyong gamitin. Diretso kong sasabihin, si Donald Trump ay walang nadiskubreng bago. Hindi na bago ang sistemang ito sa teorya. Ginamit ang mga convoy noong panahon ng tanker war noong dekada 80, pero may mahalagang detalye. Noon, binabantayan ng Estados Unidos ng Amerika ang mga barko ng libre dahil ito ay naaayon sa sarili nilang interes. Ngayon, iniaalok na rin ito ni Trump kapalit ng bayad kaya nagsimula ang mga problema. At may 4 na problemang ito. Kahit 5 pa, umpisahan ko sa ika-5. Ganito ang ika-5. Para kailanganin ng mga barko ang seguridad na handa nilang bayaran, dapat mayroong palagiang banta sa rehiyon. Kung nagbabayad ang may-ari ng barko para sa convoy, may saysay pa ba para sa Estados Unidos ng Amerika na tapusin ang digmaan? Dahil kung ganoon, maaaring muling maging ligtas ang kipot at hindi nakakailanganin ng convoy. Ibig sabihin, wala nang magbabayad para dito. Ito ang dapat pag-isipan. Sige, pag-usapan natin ang ibang problema. Una, presyo na baka walang gustong magbayad. Karaniwan, para maintindihan, ang mga nagpapadala ng kargo ay nagbabayad sa mga carrier ng 2 hanggang 3% ng halaga ng produkto bilang bayad. Para ulit, sa transportasyon ng kargo, 2 hanggang 3% ng halaga ng mismong kargo. Ihambing mo, si Trump ay humingi ng 20% ng halaga ng kargo para sa seguridad, habang para sa transportasyon. 10 beses itong mas mataas sa normal na halaga ng seguridad. Direkta ang konklusyon, magiging mabigat ang ganitong singil para sa nagpapadala ng kargo.
O kaya naman, mapipilitan silang itaas ng eksaktong 20% ang presyo ng produkto para sa mamimili. Malamang na sobrang taas ng singil kaya walang gustong magbayad, pero hindi ito makatotohan ng halaga. Magbilang tayo gamit ang mga daliri. Naibigay ko na ang halimbawang ito dati. Gawin natin ulit. Ang isang supertanker na marami ang dumaraan sa kipot ng Hormuz ay may dalang 2 milyong bariles ng langis. Sa presyong mga $80 kada bariles, ang kargamento ng tanker na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $160 milyong. Ang 20% nito ay higit sa $30 milyong mula sa isang biyahe. Noong panahon bago ang digmaan, umaabot sa 3,000 ganitong mga tanker ang dumadaan sa Strait of Hormuz bawat buwan. Para sa paghahambing, ang mga singil ng Iran na tinatawag ng Washington na rocket ay umaabot lang sa halos 2 milyon kada barko. Si Trump ay gusto ng 15 beses na mas mataas. Pero ang tanong ay ito, sino ba sa matinong pag-iisip ang magbabayad ng $30 milyon para lang sa isang pasada? Pero kahit na may handang magbayad ng ganong kalaking halaga, may lumalabas na pangalawang problema. Ang huling desisyon ay nasa mga kumpanya ng siguro talaga. At mukhang hindi ito naisip ni Trump kahit kailan. Kahit may makahanap ng Piskurovsky straight hacker, mukhang hindi ito naisip ni Trump kailanman. Kahit na may maglakas loob na handang magbayad ng 20% para makadaan, hindi siya ang magdedesisyon. Hindi ang may-ari ng barko o nagpapadala ng kargamento ang magpapasya kung makakadaan ang barko, kundi ang mga kumpanya ng seguro. Bakit? Ipaliwanag ko. Dahil pwedeng tumanggi ang mga kumpanya ng seguro na siguruhin ang mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz kung sa tingin nila ay masyadong mataas ang panganib, kahit pahanda ang mga may-ari na magbayad para sa proteksyon ng Amerika. At kung walang siguro, hindi talaga makakaalis sa biyahe ang barko. Walang bangko ang mapupundo sa kargamento at walang umuupa ng barko na pipirma ng kontrata kung walang siguro ang barko. Hindi yung posible. Ang tanging paraan ay kung, gaya ng Rusya, dagamit ng shadow fleet. Ilegal ang fleet na yon na nagdadala ng langis ng Rusya pero may seguro pa rin ang mga barkong yon hindi lang galing sa kanluran. Kung walang insurance, di aalis ang barko kahit saan. Kahit paulit-ulit mag-alok ng convoy ang Amerikanong fleet, kung ayaw ng insurance company, hindi pa rin makakaalis ang convoy. Hindi kayang palitan ng lakas militar ang underwriting ng insurance. Ganyan talaga ang negosyo. Kung wala yan, walang mangyayari. Problema numero 3. Malamang ilegal talaga to sa kabuuan. Ang kipot ng Hormuz ay internasyonal na daanan ng tubig kung saan may karapatan ang mga barko sa malayang pagdaan ayon sa internasyonal na batas. Nagpatupad din ang Iran ng kinatawag nilang service fee na sa totoo ay buwis. Hindi ito pinapayagan ng internasyonal na batas. Ang problema, ginagawa na rin ito ngayon ng Estados Unidos ng Amerika. At dito, nagiging pinakaalanganin ito. Noong Hunyo, lumagda sa pansamantalang tigil putukan ng Estados Unidos ng Amerika at Iran, kung saan mahigpit na ipinagbabawal. Ipinagbabawal sa Teheran ang magpataw ng anumang bayarin sa mga komersyal na barkong dumadaan sa kipot. Amerika ang naglagay ng pagbabawal sa dokumento pero sila rin ang lumalabag para sa sarili nilang kapakinabangan. Paulit-ulit nang sinabi ni Trump na gusto niyang maging malaya sa bayarin ng kipot. Dati na rin niyang nabanggit na maaring maningil ang Estados Unidos. Naipaliwanag ko na ng mas detalyado dati ang pagiging labag sa batas ng ganitong paraan, kasama na ang lahat ng mga artikulo at iba pa. Sa mga nakaraang episode, kung interesado kayo, tingnan ninyo. Sa tingin ko, nung isang araw lang lumabas ang episode na yon dito sa YouTube channel na ito. Problema numero 4, wala pang detalye kung paano talaga ito dapat gumana kahit mula kay Trump at sa kanyang team. Ibig sabihin, sa teorya, ipagpalagay nating gumagana na ang lahat ng ito, pero paano ito gagana? Para makapagdesisyon kung gagamitin ba ang serbisyo, kailangan malaman ng mga kumpanya kung magkano ito at paano ito gumagana. Pero ang White House halimbawa, may sunod-sunod na tanong mula sa mamamahayag na yon. Pero hindi sila nagpapaliwanag sa media. Palaging walang sagot ang mga tanong nila. At ayon sa CNBC, ito ang kanilang sinabi, sipe. Maraming hindi malinaw sa patakaran ng kompensasyon. Sino ang mangungolekta ng pera? Paano tinataya ang halaga ng kargamento? Ano ang mangyayari sa mga barkong hindi magbabayad? Hindi ba sila papayagan o pababayaan na lang silang tamaan ng misail? Walang sagot. Ang proseso at paghahandang sinasabi ni Trump na magsisimula agad ay kasalukuyang isang post lang niya sa social media.
Biglang nagsalita si Pangulong Luis Inacio Lula da Silva ng Brazil. Pinakatumpak at walang awang ang kanyang reaksyon. Narito ang kanyang sinabi. Nag-post si Donald Trump kung saan sinabi niyang balak niyang muling buksan ang kipot ng Hormuz. Ngunit para sa bawat barko na papayagan niyang dumaan, kailangang magbayad sa kanya ng may-ari ng langis ng 20%. Dati, tinatawag itong piracy, hindi ba? Ang isang mahalagang bansa tulad ng Estados Unidos ng Amerika na matagal nang lumalaban sa piracy ay hindi dapat maging pirata ngayon. Hindi siya dapat maningil dito dahil hindi niya responsibilidad ang kipot na ito. Dito nakasalalay ang pangunahing problema, isang suliraning hindi kayang lutasin ng aircraft carrier, post ni Trump, pangakong seguridad o iba pa. Ang kipot ng Hormuz ay hindi pag-aari ng Amerika. Walang anumang soberanya ang Amerika dito. Dekada nilang libreng binantayan ang kipot na ito. Dito nabuo ang kanilang reputasyon bilang tagapagtanggol ng kalayaan sa mga dagat. Itong programa ng kalayaan sa paglalayak ang naging argumento ng Estados Unidos laban sa China sa South China Sea. Dahil dito tinawag ang Amerika na pandaigdigang pulis na naglalagay ng kaayusan ng libre. At dahil dito, Amerika ang palaging naging nangunggunang superpower. Dahil hindi siya, pasensya na, isang tusong negosyante sa merkado. Bukod sa sarili niyang interes, ipinagtatanggol din niya ang interes ng iba. At doon nakabatay ang lahat. Pero ngayon, ang Washington ay nagpapataw ng bayarin at sinisira ng sarili nilang mga kamay ang kanilang pangunahing argumento. Resulta, paano ito gagana? Mga tanong ayon sa plano ni Trump. Pinoprotektahan at sinasamahan ng mga Amerikanong convoy ang mga tanker. Nagbabayad ang may-ari ng 20% ng halaga ng kargamento. Ayon kay Trump, malaking pera ang napupunta sa Amerika. Sa totoo, 10 beses mas mahal ang presyo kaysa karaniwang simpleng transportasyon. At ayon sa mga eksperto, walang gustong magbayad nito. Sobrang mahal kasi. Maaring hindi napayagan ng mga kumpanya ng seguro ang paglalayag ng mga barko na sisira sa plano ni Trump. Hindi itinatadhana ng internasyonal na batas ang ganitong singil. Wala pang detalye mula sa White House kung paano ito gagana. Maging ang mga kaalyado at partner ay naririnig mula sa presidente ng Brazil ang salitang pamimirata, nakakabit na sa istoryang ito. At si Trump ay talagang maaring iugnay ang salitang ito sa Estados Unidos ng Amerika. Dito ka natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.